Masyado siyang paranoid. Love pa ba iyan? Oo naman. Pagtatanggol niya sa boyfriend. Napailing na lang ang mga kaibigan niya. Suko na din naman ang mga ito sa pagpapaalala sa kanya. Palagi nilang kinu-question kung bakit nagtitiis pa siya kay Mike. Hindi rin niya alam ang dahilan. Siguro dahil nasanay na siya sa ugali nito at naniwala siya sa love. Bawal na rin ang hindi siya makasagot agad sa tawag nito. Kapag nangyayari yun, palagi nitong sinasabi na baka may kasama daw siyang ibang lalaki, kaya di siya sumasagot sa tawag o late mag-reply. Masakit sa puso ang mapagbintangan, pero dahil alam niyang hindi naman yun totoo, hindi na lang siya nangangatwiran, sinasabi na lang niya ditong bahala na itong magduda sa wala. Pagtagal ng panahon, lumala ang sitwasyon. Napapadalas na ang pag-aaway nila dahil sa pagdududa nito. Puro ito pagbibintang na may lalaki siya. Kung saan nito yun kinukuha ay di niya alam. Hanggang sa natatakot na siya dahil parang nag-iiba na ito. Hindi na ito ang Mike na nakilala niyang sweet at maalaga. Nakalimutan niyang mag-text kay Mike na lubat na ang cellphone niya. Sumama siya sa mga barkada na manood ng sine. Ang papanoorin nila ay kailangan para sa isang school project. Pa-text naman ako, Chris. Sige na naman. Lagot na ako kay Mike. Tensyonadong pilit niya sa kaibigan. Ayoko nga. The last time na nakitext ka sa akin, pinagbintangan niya ang lalaki mo ako. Tumawag pa siya para marinig kung babae ba ako o lalaki. Hindi kita kukonsintihin sa paranoid mong boyfriend na yan. Sorry na dun. Takot lang yun. Mapunta ako sa ibang lalaki. Hindi, Lia. Hindi ganun. Paranoid yung BF mo. Hindi kanya pinagkakatiwalaan. Sabat ni Ami. Nung nakitext ka sa akin, minura pa niya ako dahil inakala din niyang lalaki ako. Hindi na tama ang ginagawa sa iyo ni Mike. Kailan ka ba magigising? Sermon ng kaibigan niya sa kanya.